Mga kapatid, mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Ikatatlong araw na tayo sa buwan ng Oktubre. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakaganda ng ating panahon sa araw na ito, salamat sa Diyos. At alam natin na sa napakarami nating pinagkakaabalahan, ang Panginoon ay patuloy na gumagabay at patuloy na nagbibigay ng mga biyaya sa ating lahat na talagang nagagamit naman natin sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay napakabuti. Amen? Sa araw na ito, pakinggan natin ng mabuti kung ano ang gustong ipaabot ng ating Ebanghelyo. October 3 na tayo, 2023. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 9, versikulo 51 hanggang 56. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo, mga kaibigan? Ang ating Ebanghelyo ay tungkol sa patuloy na pakikisalamuha ni Jesus sa mga tao. Alam mo, si Jesus, alam niyo mga kaibigan, si Jesus ay hindi nagpapahinga. Araw-araw naglalakad, araw-araw nagpapaabot ng kabutihan ng kanyang Ama. At isang pagkakataon na sa kanyang paglalakbay, gusto niyang pumasok sa isang komunidad ng mga Samaritan. At hindi siya pinaunlakan doon. Hindi siya welcome. Hindi siya pwedeng tanggapin dahil isa siyang Hudyo. Ano ang ginawa ni Jesus? Bumalik ba siya? Hindi. Bagkus, ang ginawa niya ay nagpatuloy siya. Sabi nga ng mga alagad, ano ang gusto mo, guro? Hingi tayo ng apoy at paulanan natin ng apoy ang komunidad nito. Pero sabi ni Jesus, hindi pwedeng gawin yan. Bagkus, magpatuloy lang tayo sa ibang lugar. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin sa buhay ni Jesus, maraming mga pagsubok na dumaan sa kanya. Nilalait siya, tinatatwa. Marami ang hindi naniniwala sa kanya. Maraming lugar na hindi siya tanggap. Ngunit ang mga pangyayaring ito sa kanyang buhay ay hindi naging dahilan upang hindi siya makapagpatuloy sa pagpapahayag ng kagandahan ng paghahari ng kanyang Ama. Siguro para sa akin, minsan sa ating buhay, marami rin tayong mga nararanasan na naging dahilan upang tayo ay manlamig. Minsan may mga tao na pag hindi mabigyan ng pagkilala ang kanilang mga ginagawa ay nanghihina sila. Normal na reaksyon ng tao yan. Siguro kung klaro sa atin na ang lahat ng ito ay ginagawa natin alang-alang sa kapurihan ng Panginoon. Kahit walang kumikilala sa atin, tuloy pa rin tayo because we are doing everything for God's glory. At walang makapagpigil sa atin. Kahit laitin man tayo, kahit hamunin ba tayo ng malaking pagsubok, kahit tinatakot pa tayo, o kahit darating man sa punto na buhay na natin ang nakataya. Siguro, sana magkaroon tayo ng panindigan sa ating prinsipyo, panindigan sa ipinapahayag natin, lalong-lalo na kung itong panindigan na ito ay alang-alang sa kapakanan ng lahat. Pagdasal natin palagi na magkaroon tayo ng lakas na maging tapat sa ating misyon bilang anak ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, sa likod ng aming kahinaan, sa likod ng aming mga pagkukulang, alam namin na palaging nandito ka para sa amin. Sa panahon na kami ay nanghihina, humihingi kami ng tawad. Alam namin na patuloy mo rin kaming ginagabayan. Liwanagan mo ang aming puso't isipan upang sa gayon, sa likod ng mga kahinaang ito, maging matatag kami at magkaroon ng tapang na bumangon at magpahayag ng buong katapangan ng iyong kabutihan.
Amen.